You was standing with your friends at the bar looking so fly. From the hotel suite to the bubbles in the bathtub. No matter what you wanna do, I got your back, love. Let me give it to you, baby, let me do it.
And best in local goes to candidate number 2. Miss Jillian Ward. Matapay pa, diba? Michelle, nagkumababa sila! Our best in national costume goes to candidate number. Who's your bet? Who's your bet? Our best in national costume goes to candidate number 9. Our second minor award is our best in swimsuit, to be awarded by Miss Chona Tehora and Elvin Reyes. Who's your bet? Okay, our best in swimsuit goes to candidate number. Our best in swimsuit goes to candidate number 7. Parang may naman yung magaling yan, no? Sa kasama niya. So this time, after this special award, iayos natin ang ating top 5, which is back to 0 tayo. Back to 0. Back to 0 para sa Q&A. Candidate number 9. Okay, ang una ko i-announce is the national costume to be awarded by March Emil and Miss Aika Mameto. Ayan, number 9, ikaw na lang po ang kulang dito. Enunciate our advocacy, and as I continue to forge this young being for being optimistic in their daily lives, I believe that me, whenever I step on every stage that I bound into, I am thinking as a winner, because the real winner does not always have the crown on top of their head. However, a winner possesses the crown deep inside their heart. So for the children, for the people who is watching here tonight, let this serve as an inspiration that we are keeping to push the envelope for success, because the crown will not be the measurement of my titlehood tonight.
however, on how I made camaraderie, friendship, and of course, the soul being of myself. Good evening. So here's my questions. I think mostly of LGBT community who cannot experience to reach diplomas in our life, because sometimes we are being a breadwinner of our family and we stop educations, we pursue something about the work when we are in early age. So for me, my question for you is, do you think education is the real key to a successful life? As a member of the LGBT community, do you think education is the real key to a successful life? Marahil mahirap pong sagutin ang ganitong uri ng katanungan nang naaayon po sa aking edad. Ngunit gagawin ko po ang lahat nang sa ganun makapagbigay ng inspirasyon sa bawat kabataan na nanonood ngayong gabi. Para daw po ba sa akin, na ang edukasyon daw po ba ang solusyon para maging isang matagumpay sa buhay? Well, definitely, yes. Because ladies and gentlemen, kung ang bawat tao ay mag-aaral, then definitely, makakamit nila lahat ng mga pangarap nila sa buhay. Tulad ko, bilang isang tao, sinasamahan ko ang aking pag-aaral ng sipag at tiyaga. Dahil kapag may sipag at tiyaga ka at sinamahan mo ng edukasyon, then definitely, makakamit mo lahat ng pangarap mo sa buhay. At lahat ng pangarap mo sa buhay, pag nakamit mo, doon papasok ang salitang tagumpay. Because always remember that education is the most powerful weapon that we can use to change the world. Kaya sa mga tao na nandirito, pagbutihin niyo po ang inyong mga pag-aaral dahil ang tunay na solusyon sa kahirapan o sa mga problemang kinakaharap natin ay ang pag-aaral. Kaya sa mga tao na nandirito, always remember that education is the foundation in our nation. Kaya sabi nga po ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Kaya sa mga kabataan na nandirito, lagi niyo pong itatak sa inyong puso't isipan na mag-aral po kayo na mabuti. Nang sa ganon, mas maraming oportunidad ang makamit natin sa buhay at doon natin makakamit ang salitang tagumpay. Maraming salamat. Candidate number 3. Alright, congratulations. So this time I will announce our top 5 with no particular order. First on the list, please step forward. Candidate number 9. For the second spot, goes to candidate number 7. Next on the list, candidate number 5. Dalawa na lang po ang kompleto para sa ating top 5. And pasok ka, candidate number 2. One remaining on the spot. At hindi ko na pa tatagalin to. Pasok ka. Candidate number 8. Congratulations sa ating top 5.
And back to zero po tayo sa ating top 5. So, please step backward, girls. Which is, sa mga hindi naman pinalad, maraming salamat po for participating here at para kayo na sa Miss Gay Queen. And better luck next time, girls. Thank you so much. Sa ating criteria for judging, sa ating top 5, 60% intelligence, 40% is beauty. Unahin natin si candidate number 2. Marap ka dito. Ipa-vlog ko to eh. May vlog ka. Puro mukha. Sorry. Okay. Paliwanag ko lang po ha. Hindi po tayo magkukuli. Transgender community who join in Miss Universe. I believe, ladies and gentlemen, in my own opinion, hindi po ako pabor na ang transgender ay sumali sa patimpalak ng babae. Why? Because we have our own platform para po makita kung anong talino at ganda namin. And I respect women. Naniniwala po ako, ladies and gentlemen, if I'm going to have an example, what if real girl join in beauty pageant for gay or transgender? It is fair for all the transgender? Maybe no. And what if I have an own sister who are joined beauty pageant? Kung meron po akong totoong babae na kapatid, hahayaan ko po ba na maging kalaban ko siya sa patimpalak kung saan gusto naming makamit ang parehas na corona? Maaaring hindi po, because we as a transgender woman, we have a platform for everything. And I think it's all about the limitation. May mga limitasyon po ang bawat tao kung saan ka mag-i-exist, kung saan mo makikilala ang sarili mo. And I think aged women definitely can join because they are a woman. Mature woman, aged woman, or being a married woman, they are being still able to join in woman pageant in Miss Universe. But I don't allow transgender because I am a part of the transgender. Meron po kaming mga Miss Gay sa iba't ibang barangay, city, munisipalidad, para ipakita ko kung ano ang kaya naming talento, ganda at galing. So, ladies and gentlemen, I just do hope, especially to Miss Gay or Miss Universe organization, will have an open and broad mind to accept and to respect whatever resolutions will be identified. That is my own opinion. Marami pong salamat. Old religion. You know, as a Roman Catholic, it's really hard for me to convince an atheist to believe what I'm believing in. You know, to believe that I have God. Because on the other hand, if we think of it, and we make our minds more bigger to think that they have their gods as well. You know, they might believe not in just God as a human. Because there's a religion that's saying they believe in environment. They believe in elementals. So that atheist, I might convince him that God is pure, God is love, and whatever that makes you happy and whatever makes you more, that gives you more love to yourself and makes you think that life is not easy, but then again, ayan, o diba? Siyempre, kailangan magpakita muna yung Chads from Dubai. Ayan, ang Miss Spinis 2002, diba? Ayan. Nang magbakasyon ako, kinuha akong judge ni Michelle Ibanez para sa Miss Queen of the Night ng Miss Gay Queen of Tunasan 2024. Bari pangalawang best na ako nagja-judge sa kanya. Last year nag-judge din ako, tapos umuwi rin ako ngayon. Masaya at naging memorable ang bakasyon ko dahil nag-judge si Pinoy Blan sa Miss Gay. Ayan, di ba? Proud to be Pinoy. So nakakatuwa. Sorry, late na na-upload kasi nga ngayon lang ako nagkaroon time na i-upload tong part 2. Talagang magagaling yung mga sumali, magaganda, mga may mga talent at may mga utak din naman. Ayan. Kaya nakakatuwa naman ng mga generation ng mga gay ngayon. Talagang iba na ang generation ngayon ng mga gay. Talagang babae na sila. And I'm so proud to all of them.
Ayan, deserve nila yan na sila yung manalo. Ayan, naglalakad yung presidente ng LGBTQ+. Si Michelle Ibanez na tense na siguro kasi kinukumpute na dyan ng murado kung sino ang mananalo. So ayan, congratulations sa nanalo. You deserve it. Ayan, nakakatuwa sila, tawag na sa akin, Mama. Mama. Nakakatuwa naman sila. So ayan, thank you very much Michelle Ibanez sa pagkuha mo sa akin bilang judge sa Miss Gay Queen of Tunasan 2024. See you next year ulit. Ay, wala pala akong next year, Michelle, sorry. So ayan yung presidente pala, natetensyon na yata siya. So ayan, tingnan natin kung ano na, sino mananalo. Ayan, tetensyon na, oh. Kasi kinukompute na dyan kung sino ang mananalo. Ayan, ang saya-saya talaga ng bakasyon kong ito. Naging part ako ng beauty contest. Nag-judge ang Pinoy Blonde. So, ayan, gabi na yan eh. Oo, anong oras na yan eh. Nang natapos kasi umulan eh. Akala ko nga hindi na matutuloy. But rain or shine, talagang tumuloy. Ayan, oh. Nakakatawa naman yung presidente. Kasi hindi siya nakikialam sa mga judge at saka basta mga nagko-compute. Nakakatawa siya. So ayan, again, thank you very much, successful. Sorry, putol-putol kasi nga hindi ko naman makuhaan dahil nagja-judge ako. Hindi ako mag-concentrate sa pag-judge ko kapag nagbibideo. Ang malaga na i-video, may remembrance. Di ba, Michelle Ibanez? So ayan, thank you very much din sa aming Kapitan Dave Arcilia at saka kay Arfi Marmeto, very supportive. Ang aming SK Chairman na aming Kapitan sa mga palabas ng mga LGBTQ plus community. Ayan. So, ayan na siya. O, ayan, o. Nag-check siya talaga. Tinitingnan siya talaga. Tinitingnan yung mga namin. Talaga nakakatuwa. Very, si Michelle Ibanez sa pamiskay na ito. Hands-on talaga siya talagang. I'll announce the fourth runner-up. May fourth runner-up. Okay, our fourth runner-up goes to candidate number 8. And our third runner-up goes to candidate number 2. Okay, our second runner-up to be awarded by Aika Marmeta and Tiki and Judas Conference. Our second runner-up will receive a 5,000 pesos to be awarded by Aika Marmeta, Tweety, and Judas Conference. At ang ating second runner-up ay tatanggap ng 5,000 pesos. Our second runner-up goes to candidate number 9. Mag-best friend na ng iwan.
ating Miss Gay Queen to the Sun 2024. And to be awarded by first runner-up, may we call on Christopher, Bernie De Mesa, and Arlene Marbella. Sa hindi ko tatawagin, step backward tayo. Sa hindi ko tatawagin para mabigyan ng chance na ma-awardan mo na ang first runner. Once again, to be awarded by Christopher, Bernie De Mesa, and Arlene Marbella. Please proceed on stage. And our first runner-up goes to candidate number, and she will receive a 7,000 pesos in cash. Our first runner-up goes to candidate number 7. So our Miss Gay Queen to the Sun 2024 goes to candidate number 5. Number 7 ang ating first runner-up. At ang ating Miss Gay Queen to the Sun 2024 goes to candidate number 5, Miss Zayna Marake, to be awarded